Oh, ganito, kami ganito. Tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ulit. Ha? Hindi, ganito, pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, padre. Hindi, yung kuya, padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, padre. Never. Sinabi ko na, pero kaya mo hawakan yan, kaya mo siya hawakan. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga. Ibig sabihin, padre, may hindi, padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Ang sinasabi ko, padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Eh, siyempre ako, itutuloy ko. Hindi ko papanggitin kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba? Hindi. Matulungan natin, padre. Kasi siyempre yung mama. Pare, papatay dyan. Alam mo yun, papatay dyan. Baka magkakataan yan o ano mangyari dyan. Alam mo naman ako yan, sakit sa puso, mamatay yan. Alam mo naman yun. Maraming mga matay na tao na yun, hindi na yung pinapay. Sige, padre. Ganun na muna. Para nasa kabiti ka. Padre, ano nga, pipintas ha? Pipintas. Ibig sabihin, para kilala ko lang. Ibig sabihin na tumawag si Dam pala, kay James. Okay. Video ng tangkang pag-areglo kay ex-PDEA agent Jonathan Morales, para hindi na dumalo pa sa Senate investigation sa isyu ng PDEA leaks, na kung saan ay sangkot si Pangulong Bongbong Marcos, inilabas na sa publiko. Si Morales mismo ang naglabas ng video sa panayam sa kanya ng political vlogger na si Maharlika. Kanina po nagkaroon na ng hearing na ating inaasahan, no? Ang hearing ng Senate Committee on Drugs, at ito'y pinamumunuan ni Bato de la Rosa. Unahin po muna natin kung anong nangyari. Walang nangyari po, yung Morales na PDEA agent na gumawa ng dokumento ng pre-operation report at saka nung surveillance report na di umano noong 2012, ang ating presidente na si BBBM kasama ang isang artista ay di umano ay gumagamit ng pinagbabawal ng droga sa 43C Rockwell, Makati. So, nanumpa po si Morales, at dahil siya po inanumpa na, for all intents and purposes, pinututuhanan po niya yung mga dokumento. Dahil in-identify niya yung mga dokumento na siya mismo ang gumawa, at in-identify niya na yung lagdanan naroroon ay lagdangan niya. So sa batas, authenticated na po yung document na yan. Now, ang in-attempt na ginawa ng PDEA, ay pinasinungalingan nila na alam daw ng lahat sa PDEA kung sino yung confidential informant na nagsabi na gumagamit nga na pinagbabawal na droga ang ating presidente noong 2012. At ang sabi nila, hindi nila alam yon. At ang sabi rin ng hepe ng PDEA, wala daw sa kanilang record yung operation na yon. Pero sa dokumento, at ito po ay nasa rules of court natin, kung talagang tayo nasa hukuman na, hindi na po pwedeng ma-deny yung existence ng dokumento kasi pinatutuhanan na nung gumawa ng dokumento.
So kung tayo po nasa hukuman, meron na tayong dokumento na nagsasabi noong 2012, nagkaroon sila ng preparatory para raidin ang 43C power plant dahil meron ngang informant na nagsabi na doon gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente ngayon at ang isang artista. Ang sabi naman nung Morales na informante, di naman siya nagtataka na pinasisinungalingan ng PIDEA ngayon yan. Kasi nga, yung 2012 na pinaghihinalaan na gumagamit ng pinagbabawal na droga na si Marcos ay presidente ngayon. At syempre, napakahirap naman para sa kahit sinong taong gobyerno na tumistigo laban sa presidente. Pero wala po tayo sa hukuman. Kung ang korte yan, deemed admitted yung dokumento. Deemed admitted po yan. Ang question na lang, ano ang weight ng dokumento na yan? Yan ba talaga ay paniniwalaan? Pero sa akin naman, dapat bigyan niya ng weight kasi ang sinasabi lang namang report ay merong number one, isang confidential informant na nagsabi na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente at number two, dahil dyan, naghanda sila na para raidin yung lugar na yon. No? Wala naman pang napapatunayan. Kung hindi, nagkaroon ng surveillance, gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente at naghanda mag-raid na hindi naman natuloy. So ngayon, ang ibig sabihin lang yan, hindi pa rin conclusive ang ebidensya na gumamit ng pinagbabawal na droga ang ating presidente, to be fair. Pero kinakailangan na talaga siya magsalita kasi napatutuhanan yung dokumento. Now, bakit? Kasi si Presidente Duterte mismo, kung iko-kumpirma ni Presidente na ito yung pinakita sa kanya rin ang dokumento ng PIDEA nung siya ay mayor pa, double authentication na po yan. Na ang PIDEA noon ay meron ng impormasyon na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating Presidente. So dahil hindi naman tayo nasa hukuman, tayo mga taong bayan, ang tanong, gumamit ba ang Presidente nung nakalipas ng cocaine? Pangalawa, gumagamit pa ba siya ng cocaine ngayon? Well, may mga magsasabi na kung totoong gumamit siya noong 2012, wala nang significance yan o wala nang importansya yan ngayon. Pero sa akin po, meron po. Kasi nga po, tayo mga bilang mamamayan ay binigyan ng bagong karapatan ng 1987 Constitution. Ito po yung karapatan na makakalap ng impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Tignan nyo po ngayon ang nangyayari sa relasyon natin sa China. Binomba na naman yung dalawa nating barko. Bakit? Kasi ang desisyon ng presidente, talaga makikipag-away na siya sa China kung kinakailangan makikigera. Dapat naman po, masiguro natin na yung ganyang desisyon ng isang presidente at talaga namang desisyon niya ng presidente lamang ay ginawa niya nung siya ay nasa tamang isipan. Dahil kung siya naman po ay nasa impluwensya ng pinagbabawal na droga, lalo na cocaine, baka maling decision po yan. So ngayon po, kinakailangan talagang magsalita ang presidente, kinakailangan maging transparent. Dahil ngayon po, nakakaladkad na tayo sa gera, dapat man lang masiguro natin na tamang pag-iisip niya nung siya ay nagkaroon ng kanyang desisyon. At syempre, kung talaga pong gumagamit pa siya ng pinagbabawal na droga ngayon, syempre, yan ay dahilan din siguro kung bakit pabali-balentong ang desisyon ng presidente. Bumalentong siya sa relasyon sa China, bumalentong siya sa charter change, bumabalentong siya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya, kasama na yung executive secretary. At kung talagang siya ay nasa impluwensya ng pinagbabawal ng gamot, yan po siguro ang nagbibigay linaw kung bakit ang mga taong walang mandato gaya ni First Lady Lam at gaya ni Speaker Martin Romualdez ang nagdedesisyon para sa presidente. Hindi po ba? Kaya dapat linawin na niya. Itanggi niya, aminin niya, or qualified pag-aamin na gumamit na ako dati pero hindi na ako gumagamit ngayon. Pero hindi na po pwedeng manahimik. At hindi na po pwedeng I will not dignify that with a response kasi under the rules of court po, na-authenticate na ang written documents na tinatawag nating PIDEA leaks. Ngayon, ano naman yung sabog ni Bato de la Rosa? Nako naman, Senator Bato, wag naman pong balat sibuyas.
talaga naman pong tanong lang naman yun kay Maharlika. Hindi naman niya sinasabing bayad na kayo ni First Lady. Ang sinasabi niya, nabayaran na ba kayo ni First Lady? Di itanggi, tapos na po yun. Pero naintindihan po namin ang itong sentimiento because after all, the fact na kayo lang ang senador na unang-una nagdesisyon na ituloy ang pagdinig na yan, abay talaga naman baka pwede na rin kayong pag-initan ng presidente at lalong-lalo na ni First Lady sa panahon na kayo po'y nagre-re-election. So ako po, saludo po ako sa inyo dahil talagang yan po ay katapangan na bagamat pwede kayong puwerahin na as a re-electionist, tinuloy nyo ang pagdidinig. So siguro dapat talaga si Maharlika will also offer some kind of an apology dahil hindi naman tama po na talagang isinugal nyo na ang inyong political career, sasabihan pa, no? O miski tatanungin pa na kung ikaw ay nabayaran. Pero yung mga sinasabi ng PIDEA, nako, wala po sa akin yun. Kung akong West, hindi ko po bibigyan ng halaga yon. Kasi unang-una, ang sinasabi nila, wala raw sa kanilang documents yun. Hindi na po kinakailangan yun. Ang importante lang po talaga, ma-authenticate ang document. Ganun lang po ang laws of evidence. Now, kung paniniwalaan ng judge o hindi, bakit naman magsisinungaling po yung PIDEA agent sa isang pangyayari na nangyari na napakatagal na? Now, pero ang malungkot po, ang nangyari, yung buong hearing nakatutok, so paano na-leak? Pero sa akin, pwede na rin yun. Kasi kung pinag-uusapan nila na paano na-leak yung document, ibig sabihin, inamin na rin ng PIDEA na totoo yung dokumento. Kasi kung sasabihin nila na hindi totoo ang dokumento, bakit nako-concern sila na na-leak? Diba? Kung hindi totoo ang dokumento, walang leak. The fact na totoong dokumento at naisiwala at naibigay kay Maharlika, nagkaroon ng leak. So, without meaning to, yung PIDEA na dinideny ang existence ng dokumento dahil nais nilang malaman kung sino ang leak, mukhang pinatutuhanan din nila yung mga dokumento. So mga kaibigan, makasaysayan pong araw nito. Dahil ngayon, kinakailangan na ng sagutin ng ating presidente. Gumamit ka ba ng pulburon noong 2012 at gumagamit ka pa ba ng pulburon ngayon na dahilan na ito'y nakakaapekto sa iyong mga desisyon bilang presidente, lalong-lalo na kung isusugal mo ang buhay ng mga Pilipino sa isang gera na wala naman tayong interes. Anong say nyo mga viewers? Tignan natin ang say ninyo from Samboan, Cebu. Arcilia Zenea, pero si Lazo hindi naniniwala, puro daw kasinungalingan ang sinasabi ni Sir Jonathan Morales. What do you expect? Kasi yung head of office ngayon, tiniris siya ng presidente kung sasabihin niyang totoo, di ba? Kayo naman. Zenaida Butler, good evening. Attorney H. Roque, greetings to you from Collar, Boston, Massachusetts. Wow! From Samboan to Collar, Boston, Massachusetts. Yoli Brihola, salido po kami sa mga pahayag ni Mr. Morales. Lahat sinasabi niya nasa isip niya at hindi niya binabasa ang mga sinungaling si Francia at si Lazo. Well, yan po ang husga ng People's Court. Yan po ang maganda. Hindi naman hukuman po ang magdedesisyon. Taong bayan po magdedesisyon kung sinong paniniwalaan. Si JOD, Sir, pakisabi po sa mga politiko ng magiging bias, hawak ng taong bayan ng Golden Inidoro. Magpaturo na sila kay Bayani Agbayani magsayaw ng 8-8. Kay talaga. Box Jukes, Fox Harry Roque, anyari kay Senator Bato, ba't ganun style niya kanina? Nakakadismaya, parang pinabango pa niya si Lazo. Well, sa akin naman kasi, kinakailangan maging patas din si Senator Bato para maging kapanipaniwala ang kanyang magiging konklusyon. I'm still giving him the benefit of the doubt kasi hindi naman niya kinailangang schedule for hearing yan. O pwede niyang inupuan at hindi na in-schedule for hearing kung talagang meron siyang poprotektahan. So, intindihin po natin yan. Okay? Alfredo Palito, coordinate na PIDEA dito, kaya ang sagot puro na lang di matandaan. Pero di ma-deny outright. Kaya nga po yan ang maganda Taong bayan ang naghusga. At 2 oras lang naman po yan, panuorin niyo po ang hearing. Wiging Jester 27, Dan, subscribe attorney, greetings all the way from Republic of Ireland. Ay, opo, tama po kayo, authenticated na yan. Okay, Marie Ulanday, good evening attorney, na-disappoint ako kay Senator Bato. Bias siya. I salute kay Sir Morales Palaban.
Well, yun nga po, intindihin po natin ang re-electionista at sinasabi ko nga, give him some benefit of the doubt dahil hindi naman niya kinakailangan i-schedule ang pagdinig. Sabi nga ng isang kaibigan ko, wagi pa rin tayo dyan kasi hindi niya akalaing talaga matutuloy ang pagdinig. Si Cabanos Marivic, mga halatang nagsisinungaling po ang mga sitting PIDE authority attorney. Nagkakabuhol-buhol ang pagsasalita nila, lalo na si Francia. Alam niyo po, kaya importante yung live appearance sa korte. Kasi ang sabi ng Korte Suprema, ang mga wes, base sa asta ng isang witness, ay po pwede magdesisyon kung kapanipaniwala o hindi ang mga sinasabi ng witness. At alam ko po yan. 35 years na po tayo nagpa-practice, so alam niyo po ang mga nagsisinungaling, alam niyo ang hindi. Okay? Si Negro, attorney, si Lazo, ipaspell mo sa kanya ang cat dog, ang isasagot niya, yan ang in relation sa mga statement, wala sa hulog. Yan po ang husga ni Negro. Okay? Edgar Iray Ardales, very consistent ang statement ni Agent Morales. I agree din po. Hindi po siya patumpik-tumpik, dire-diretso siya, at talagang parang wala siyang tinatago, di ba? At hindi naman nila dinispute yung existence ng document. Si Mac Suke, I'm so disappointed with Bato. Walang yung investigasyon niya. Triggered lang siya nang mabasa niya ang post ni Miss Maharlika, Boljak TV. Well, yun nga po. Pero first, bigyan nyo rin po siya ng kahit konting credit kasi hindi naman niya kinailangang schedule for hearing yan. Politikus, Atty. Harry Roque, anong nangyari sa PDP laban, Senador? Bakit din nila sinamahan man lang si Senator Bato? Ay iwas pusoy ba o takot na rin? Siyempre po, re-electionista. Anong magagawa ninyo? Diba? Oo. Kapaeng TV's official, attorney, di pa namin tapos ang hearing. Malay natin sa next hearing, may mga reserve pang mga tanong si Bato. Siyempre, hirap din siya dahil wala siyang kasama. Baka naman puro mesbak nga yung mga ibang PDP. No? Okay? Although hindi ko alam kung member sila ng Committee on Drugs. Sitong Norbe, kung hindi sa endorsement ni PRD, hindi naman yan naging senator si Bato. Hindi siya bagay dyan. Kulang sa talino at tapang, wag na iboto uli yan. Well, kayo rin po ang mga maghuhusga dyan, kaya hindi ko rin po kayo masisisi. Si Chris Parr, dapat ang focus ng investigasyon ay kung legit ba ang mga documents. Paano ito lumabas? Sino dapat managot? Papanagutin ang mga humarang. I-test si BBM at si Maricel. Yan focus, hindi kay PIDE agent at kay Maharlika. I agree po. Medyo nalihis nga po ang kanilang atensyon sa tunay na subject matter ng investigasyon. Morbid Angel, dapat kasi tuwing may investigasyon, may attorney na kasama tulad ni Cayetano, Pimentel o si Tolentino. Sayang, nandoon nasa point mahuli o maipit na. Okay. Genial Germany, attorney si Sen Bato, pinapatawag si Maharlika para marinig din daw panig niya, samantalang yung dalawang means na drug test, dinedma lang. Yung 2 minutes na drug test, dinedma lang. Well, tingnan natin kasi pwede naman pong umappear si Maharlika sa video. Okay? Sindikato, ako na ang sasagot. Yes, until now, gumagamit, dependent according to my puting ahas, Maharlika. Eldref Dadivitan, isabak niya yung 3 anak niyang lalaki sa gera para malaman natin if talagang matapang sila. Well, yan po ang talagang solusyon. Dahil ako, ang anak ko, hindi ko pa sasabakin sa gera yan. Mahal na mahal ko yung anak ko. Hindi ko papayagang mamatay ang anak ko para sa mga dayuhan. Para lang sa inang bayan. Iam Amalia Fernandez, nakakalungkot po, attorney. Wala na pong nagtitiwala sa PIDEA dahil sa sarili nilang kagagawan at kabalastugan. Husga po yan ng taong bayan, hindi po yan po pwedeng baliwalain. Yan po yung opinyon ng soberanyang mamamayan. The Apricot, sana ang ibang mga senador. Siyempre po takot kasi ang pinag-uusapan, sitting president. Okay? Leia, sana Attorney Roque manalo ka sa susunod na eleksyon. Well, ako po yung nagdesisyon na babalik na lang po ako sa Kongreso. At tignan naman po natin dahil kinakailangan may boses naman tayo sa Kongreso at hindi na parang wala nang minorya dyan sa mababang kapulungan. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Alam ko bitin kayo dun sa hearing. Ako din bitin. Gusto ko ring punahin sana si Senator Bato pero bago natin siya punahin alalahanin ninyo ni hindi niya dapat in-schedule for hearing yan.
kung siya ay iwas pusoy. So let's give him some credit for that. Pwede ba ho? At tignan natin kung ano pa mangyayari sa susunod na hearing. Alam niyo naman po, no? The truth will set us free. Minsan masusupoy lang katotohanan, pero lalabas at lalabas din po yan. Broadcasting live from Sambuan, Cebu. Ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.